Tulad dito. Ito may mga kabaong. Labas na kanyang ulo dito sa may kabaong na yan. Talagang pinuntahan ko to. Mukhang nanghihingi siya ng tulong. Dito tayo ngayon sa Irod, malapit dito sa Sinsan. Dahil lalapit ngayong araw, dito pala sa Maribeles ay merong idea na nagawa ang isang pamilya rito. At ano nga ba yung idea na yon? Kung gusto nyo malaman, tara, tingnan natin. Dahil ngayon darating na Halloween, ito ang kanilang ginawa. Gumawa sila ng style haunted house na iba't ibang statue ang nakatayo. Nakakatakot talaga, lalo pag nadaan ka dito sa gabi. At syempre may makikita ka rin dito na witch. Yan o, nakasabit na guys oh. At syempre may mga kabaong din, kaya nakakatakot kapag dumanga sa gabi. Tulad dito. Ito may mga kabaong. Labas na kanyang ulo dito sa may kabaong na yan. At nakalagay rest in peace. At ito pang isa guys, talagang pinuntahan ko to. Mukhang nanghihingi siya ng tulong. Tinanong ko pa nga kung saan siya galing eh. Kasi guys ayaw niya akong pansinin, kaya iniwan ko na lang siya. At dito rin sa labas ay may mga iba't ibang nakatayo. Talagang matatakot ka lalo sa gabi. Ito pa nga oh, nagpakilala pa nga siya. Siya daw si Tutu B-Boy. Kasi ang problema mukhang puyat. Mukhang hindi yata nakatulog. Kaso kawawa naman to. Mukhang hindi pa kumakain. Kaya dito nga tayo sa kabila. Ito nga pala, wala siyang ulo. Siguro yung ulo niya naiwan or kung hindi naiwan yung ulo niya, talagang wala talaga siyang ulo. Nakasalamin pa. At syempre nandito pala si Manang. Hinausap ko nga kung kamusta na siya. Statue rito guys, gumagalaw yung karamihan ng statue rito, gumagalaw. Tulad dito. Kaya pag dumaan ka rito sa gabi, matatakot ka lalo pag At mayroon din dito tulad ng nun. Alam niyo ba yun nun? Yung may madre na nakakatakot na lumalabas sa gabi. Kaya ito siya oh. Tara guys, pasok tayo dito sa loob. At ito nga pala, may nakita akong pangalang Corazon. Wow, kakaibang mukha ni Corazon, labas pa ang kanyang mata. Pero ito guys talaga guys, ay kakaiba. Isa siyang babae na may kwento. At ano nga bang kwento ni Corazon? Pinaliwanag na pala ni ate kung sino si Corazon. Sino nga ba si Corazon at ano ang papel niya rito? At ito ang paliwanag ni ate. Ito po pala si Corazon. Tapos kung nadadaan po kayo sa Pasta King, sa amin po silang murder nung nasa set nila. Si Magdalena naman yun. Dito rin po siya. Tapos sa Shot Puno. Si Esther naman yun. Saka si Balak. Nag-rent sila sa amin. Tapos pumili rin. At ngayon guys, alam na natin kung anong kwento ni Corazon. Siya nga pala ang unang aswang. Nakakatakot. At makikita mo rin pala dito si Boneneng kasama ang kanyang kaibigan. Pero mukhang malungkot yata sila. Makikita mo rin pala rito si Big Boy. Isang clown na matangkad. Napakatangkad nyo. At ito kasama rin pala niya ang kanyang best friend. At itong kakaiba, may naglalaro pala na dito ng Tong Its. Yun mo kami nanalo lang at may nagpapasuso pa. May nakita rin pala ako rito. Mukhang hindi na yata kinaya ni kuya. Mukhang dito na ata matutulog si kuya. Mukhang gagawin na niya itong bahay at maraming sila na inom na Red Horse. At ito may isa pang matangkad. Ang tangkad ni kuya. Para siguro kapatid to ni Big Boy. At ito pang isa, mukhang hindi na rin niya kayang umuwi. Kaya nga tinanong ko siya kung kaya niya pa. Kaso di niya yata kaya. Di na niya ako pinapansin eh. Mukhang tulog na si kuya. Kakaibang ginawa talaga nila ate at kuya. May nakalagay pang Happy Halloween. Kaya Happy Halloween sa inyong lahat. At ito talaga ang pinakamas nakakatakot dito. Lalo sa gabi kung ito dadaanan mo. Biglang bubukas ang kabaong at makikita mo ang itsura ng kanyang muka. At may nakalagay pa nga dito oh. Please don't touch. Kaya pag nakita mo mukha niya, parang ayaw mo na talaga tumingin. Nakakatakot talaga. At ito nga pala guys si kuya ang nakagawa ng ganitong idea at siya rin ang may-ari ng mga statue na nandito. At ito nga tinanong ko nga siya kung anong dahilan kung bakit nagawa niya ang ganitong pakulo. At ito ang kanyang sagot. Sir, may tanong lang po kami. Kailan niyo po unang naisip yung idea na gawin po ito para pasalubong po sa ating Halloween? Actually, ano na to, 8 years na ngayon kasi yearly natin ginagawa ito. Nung umpisa kami niyan na 2015 pa. Ngayon nung una, akala namin
parang siyempre, simple lang eh. Pero nakita ng mga tao, parang nagdire-diretso na. Nung una nga, ano lang yan, parang mga tansi-tansi lang. Tansi lang. Pero ngayon, ginamitan natin ng medyo, may mga motor na yan para at least parang talagang matunay. Talagang, kahit na pag dumaan ka rito, lalo sa gabi, di mo alam talaga na may ganito. Kakaiba talaga guys, pag nakadaan ka rito, tapos di mo alam may ganito, matatakot ka, baka di mo alam kung bababa ka pa sa sasakyan o hindi eh. Pero the best, ang ganda ng pagkagawa at yung kung gusto mo gumawa ng ganitong idea, syempre, makikita mo to sa mga taong ano yung utak, maglaro yung utak. Malikhain. Malikhaing utak. Yan. Grabe. Ito si Kuya, ano ba na, pangalan niyo kaya? Arnel Bravo. Yan. Shoutout po kay Kuya Arnel Bravo at nag-iisa po siya dito sa Maribeles na gumagawa lang po ng gantong Halloween statue. Gumagalaw pa dati kasi pag nadadaanan ko guys, hindi siya gumagalaw. Ngayon, gumagalaw na. Grabe. Astig na. At syempre, tinanong ko rin si ate ang supportive na asawa. Ngayon po, tatanong natin kay ate kung yung idea po ng asawa niyo, talagang sinuportahan niyo po. Ano una po ba? Ano po ba naisip niya na gumawa ng gusto? Idea na gumagalaw ng statue, nakakatakot kung masalubong sa kanya. Nung una kasi parang patuwaan lang namin, pero nung mga bata natutuwa na sila, may mga nag-volunteer pa nga dyan manakot eh. Ano nanakot? Oo, paggabi. Ah, Kaya sabi namin, dire-diretso na namin. Tapos, etong ginawa naman namin, hindi lang pansarili. Bukas, meron kaming Halloween party para sa mga bata. Uy! Yun naman yun ng donation box. Ipapamigay na rin Namili na kami. Oo, namili na kami. Donation box. So guys, hindi lang pala ito yung idea na naisip nila na pasalubong sa Halloween. Kumbaga parang bibigyan nila ng kasiyahan din yung mga bata na bilang pagsalubong sa gantong araw ng mga patay. Mayroon silang ano tawag mo doon? Halloween party. Halloween party. Yan, trick or treats. Kaya sa mga taga Maribeles at mga taga Bataan, kung gusto nyo pumunta rito, punta lang po kayo. Taon-taon po bago po mag-Halloween or bago sumabit po ang araw ng patay. Nakikita nyo po rito sa, anong lugar po ba? Hero, Talas Asin. E-Road, Alas Asin. Punta lang po kayo guys. Maraming po salamat kay ate. Ano po pa rin? Rhea de la Peña. Yeah, shoutout po kay ate Rhea de la Peña. Thank you guys. At ito pang kakaiba, pinakita sa amin ng dalang mag-asawa ang gumagalaw na statue na to. Kahit na nasa kabaong nanununggob pa siya, mukhang siya'y galit sa amin. Kakaiba talaga. Kaya happy Halloween! Uy, uy, uy! Ito, tama! Hindi yata aksidente nito, no? Oh, ito. Lamog na siya. At para sa mga gustong mag-donate, meron ditong donation box para sa darating na Halloween. Ito ay kanilang pag-giveaway para sa mga bata. At kung gusto nyo rin mag-volunteer, pwede rin kayo mag-volunteer. May kita lamang ito sa E-Road, Alas Asin. At tas nagpapasalamat po kami sa mga sumuporta, kusang tumulong sa amin. May mga nag-donate po rito. Nagbigay tulong po talaga para sa mga bata. Shoutout po sa inyo. Lalo po kala Ate Erong. Yan, Ate Erong daw po. Shoutout po sa inyo. At syempre guys, pinaliwanag din ni Kuya kung anong dahilan nila kung bakit nila ginagawa itong mga pakulo na to. Kasi gusto nilang ipaalala sa mga tao na hindi lang Pasko ang dumarating sa buong taon. Meron din dumarating na para sa ating mga mahal sa buhay na mga yumao na. Ito ay paalala para sa mga tao na pag nakita nila ito, darating na pala ang araw ng mga mahal nila sa buhay ng mga yumao. Kaya ito ay paalaala para sa inyong lahat. Ito ang dahilan kung bakit nila ito nagagawa. Kaya napakaastig. Isa rin sa pinaliwanag ni Kuya kung bakit may ganito silang eksena na may naaksidente tulad nitong tinuturo niya. Ito nga pala ay dahilan para mag-ingat ang mga tao at ng mga motorista sa kanilang pagdadrive. Huwag kayong magdadrive ng lasing ha, kasi yan ang kakahantungan nyo, bali ang buto. Kaya sa mga nagmamaneho dyan, keep safe po sa inyo lahat. Happy Halloween! At sabi ni Kuya, may mga bata rin daw dito tuwing gabi na nagsusot ng mga costume at nanakot. At syempre kapag nagustuhan ng kanilang mga costume at ang kanilang ginagawa, binibigyan sila ng mga tao na nakakita sa kanila ng pera. Kaya ang galing no, iba talaga ang nagagawa ng mga Pilipino. Astig diba? Kaya sa darating na November 1, ating alalahanin ang ating mga mahal sa buhay ng mga yumao. Kaya ngayon guys, ingat po kayo sa inyong pagpunta sa mga sementeryo. Ingat po! Thank you po. Thank you, guys.
Thank you po. Thank you, baby. Thank you po. Ayun. Thank you kay ate. Thank you po. Si isang ngiti.